Baka hindi nyo alam, ang Pangulong Duterte ang yung dahilan nagkaroon ng batas creating the Department of Migrant Workers. Yeah. Si Pangulong Duterte, ito mabuti sabihin ko sa inyo kasi mayroong mga sila dyan, mga sinungaling, inaangkin nila yung OFW Hospital. Ay, nakakahiya sila. Pwede ko lang ilatag ninyo yan, sir? Yung hospital na yan, walang gastos ang gobyerno. Walang gastos ang gobyerno. Nagbigay si Ricky Razon ng 600 million. Hindi ko alam kung bakit, basta sinabi ko. Kasi nagkwentuhan sila ni Senator Villar, nagkwentuhan sila. Ako, nasa labas ako dahil na-late ako sa dinner sa Malacanang. So hindi ako makapasok. Nandun sila nagkwentuhan. Sabi ni Ricky Razon kay Senator Villar, "Ma'am, tapos na yung clinic mo. 40 million yun, ma'am. Kailan mo inaugurate?" Sabi gano'n. Ay, diditkuan natin. Papasalamat ako. Gano'n ni siya. Ako naman, wala akong masabi. Sabi ko, Mr. Razon, ano naman sa akin? Meron ba akong clinic? Sabi yung gano'n sa kanya. Sabi niya, ikaw, ano bang gusto mo? Sabi ko, kayong bahala. Alam mo, sagot niya, okay na ba sa'yo 600 million? Sabi ko, siyempre boss. Sabi ko, tinanggap ko. Tapos, nung natanggap ko na yun, naganap na ako kung saan ko ilalagay. Saan ko ilalagay yung hospital na 600 million? Nalaman ni Governor Pineda ng Pampanga. Inalok niya yung 2 hectares na lupa niya sa tabi ng Provincial Capitol. Di ano na. Meron ng naibin na, meron ng groundbreaking. Pagdating ng groundbreaking, imbitado ko si former President, Gloria Macapagal-Arroyo dahil probinsya niya. Kasama si Governor Pineda dahil kanya yung lupa. Tapos nandun si Didi Domingo, yung chairman ng PAGCOR. Chairman ng PAGCOR. Di groundbreaking. Ganun. Lagay ng mga lupa na ganun. Sabi ni Gloria Macapagal, Chairman Didi, ano naman ang maibigay mo? Nagbigay si Ricky Razon ng 600 million. Si Governor Pineda ng 2 hektarya. Ano naman may bibigay ng PAGCOR? Sabi ni Didi, "Ma'am, okay na ba ang 200 million? Sabi ni Juan, masyado ka naman matipid. Sabi nga, 300 million, ma'am. Okay na. Yun. Nagkaroon tayo ng OFW Hospital. Nakita nyo ba yun? Kita nyo sa Pampanga. Mas maganda pa yan kaysa mga St. Luke Hospital, kaysa mga, kitain nyo yan. At yan ang hospital ng mga OFW. Pag OFW ka, libre kasama ang buong pamilya mo. Ayan. In-inaugurate yan noong June 20, 2022. Term pa ni Pangulong Rodrigo Dua Duterte. Ngayon, may mga nag-aangkin sila daw nagpatayo. Mga siraulo. Yun mo. Hindi ko na sasabihin kung sino nagsabi nyon. Pero God bless her soul. Patay na. Kasi sila. Kaya siguro matay. Dahil sinabi niya na sila ang gumawa. Samantala at panahon ni Duterte. June 2022. Not June. May 2022. 2 months bago mag-end ng term ni Pangulong Duterte. Doon, pumunta tayo doon. Nandun si Alpo siya. Ganun po ba? Pero, Kapeni, matakin, Sek, mawalang galang, for 900 million, meron ng ospital. Ngayon po yata, hindi million ang usapan, billion, hindi ba? Hindi ba natin alam kung may tatayo talagang, proyekto. Nagugulat lang po ako, sa candidness ni Secretary Bello, to be able to come up with a hospital dedicated for our OFWs to that amount, na pwede na pala sa ganyang halaga. Pwede. Walang SOP. Ayan kita mo, hindi nyo pala nakikita pa yung ang ganda ng hospital na yan. Natin, baka, ayan, pakita mo dyan. Baka pwedeng i-search, tapos ipakita mo dito. Pwede niya i-search, tapos pakita mo. Hospital. Secretary, for OFWs lang yan? O may iba pa? Pati ba yung family members nila? Buong pamilya. Buong pamilya. All right. Yung mga hindi OFW, pwede rin kaya lang magbayad. Ang mga libre dyan, yung mga OFW. Yung mga ex-OFWs. OFWs. Hindi, ex. Dati na. Kasama na yan. Kasama daw po. Kasama yan. Talaga? Kasama Tingnan yan. mo na, kung di natin na-interview si... Kasi baka hindi mo alam, former OFW ko ba?
Hindi mo ba alam na may pera kayo? Okay. Meron kayong OFW funds. Alright mga kababayan, magre-react tayo dito sa mga revelasyon ni former Department of Labor Secretary Bebot Bello patungkol nga po dito sa mga ginawa nila noon nung panahon ni dating Pangulong Duterte mga kababayan. At isa na dyan yung creation no, ng Department of Migrant Workers, DMW, na kung saan ay si Pangulong Duterte pala ang may pakana niyan mga kababayan. No? At itong OFW Hospital na kung saan ay may umaangkin na ibang personalidad mga kababayan, kaya sinagot ni dating Secretary Bello no na sa kanilang panahon nangyari yan at sa kanilang panahon din nangyari yung inauguration no. 2 months before bumaba si dating Pangulong Duterte ay nag-inaugurate na po sila diyan sa OFW Hospital diyan sa may Pampanga at wala palang gastos no ang gobyerno natin diyan mga kababayan at yun pala yung mga donation no or donation ni Enrique Razon noong panahon na iyon sa panahon ni dating Pangulong Duterte at nagbigay daw po ito ng 600 million mga kabayan sa pamamagitan dito rin ni dating Secretary Bebot Bello no na nagparinig lang naman daw siya noong panahon na iyon no at narinig lang niya yung usapan nila dating Senator Cynthia Villar at ni Enrique Razon about dun sa clinic na pinapagawa daw yata ni or nagawa no or pinagawa ni Enrique Razon para kay Senator Villar at nagbiro or nagsabi lang dito si dating Secretary Bello kay Enrique Razon kung meron din ba siyang may sarili bang siyang clinic din or kung baga meron din ba siyang clinic at yun inalokan siya ng 600 million at yun po yung pinagawa mga kababayan no at dagdag dito yung sa PAGCOR na 300 million din mga kababayan kaya ito ay nangyaring or nagawa no itong OFW Hospital dyan sa Pampanga sa tulong na rin ng governor doon no, na si Governor Pineda na nag-donate ng 2 hektaryang lupa no doon sa may likod daw ng Kapitolyo ng Pampanga dyan sa may San Fernando yata kung hindi ako nagkakamali. So dinonate niya yung kanyang lupa at doon pinatayo itong OFW Hospital mga kaubayan. So sa mga OFWs dyan na hindi pa po alam no or wala pang alam patungkol dito sa OFW Hospital, malaking tulong pala ito mga kababayan no para doon sa mga pagpapagamot nila at hindi lang po ay yung OFW mismo yung pwedeng makinabang dito na libre pati yung buong pamilya niya mga kababayan at yung mga dati ng OFW or mga ex-OFWs ay pwedeng pumunta dito magpagamot sa OFW Hospital sa Pampanga at libre mga kababayan no? Although pwede naman daw doon sa mga non-OFWs kaso lang magbayad sila ng pambayad doon sa kanilang hospitalization. Pero pagdating dito sa mga OFWs at mga ex-OFWs ay libre no kasama na yung mga pamilya nila. Kaya malaking tulong mga kababayan no. Dito sa mga OFWs, mga hindi pa po nakakaalam or wala pang alam patungkol dito ay malaking tulong, magandang balita ito para sa kanila mga kababayan no sa hirap ng buhay ngayon no at malaking tulong talaga to for hospitalization na malibre na yung kanilang pagpapagamot mga kababayan at kaysa pumila po sila sa mga ibang mga public hospital. Ang hirap pumila at dito sa Pampanga no bagong hospital po ito mga kababayan at sabi nga po dito ni dating Secretary Bello ay maganda pa daw po ito sa St. Luke's no mga kababayan. Alam naman natin yung mga ganyang klaseng hospital ay state of the art yung mga facility dyan, ang ganda ng building, ang ganda ng mga facilities at ito yung OFW Hospital dyan sa Pampanga ay talagang ka-level mga kababayan no or higit pa itong hospital na ito na napakaganda mga kababayan at ito po yung isa sa mga naiwan ng Duterte legacy mga kababayan no at nakakalungkot lang dahil meron daw umanong umangkin dito mga kababayan which is sinuplak naman ni dating Secretary Bebot Bello no at talaga namang mahal na mahal talaga ng mga OFWs din no si dating Pangulong Duterte at maging ang mga pamilyang Duterte ay suportado ng mga OFWs no all over the world. Dahil doon sa mga ginawa noon ni dating Pangulong Duterte sa mga OFWs na kung saan ay napakataas yung mga respeto ng ibang lahi sa mga OFWs no nung panahon ni PRRD. Yung mga kaso ng mga OFWs ay mabilis na tinugunan ng Duterte administration at lalo na yung panahon ng COVID mga kababayan na kung saan ay nasa 1,022,000 yung mga OFWs na pinauwi nga dito sa Pilipinas at dito nga po sila no pinag-stay sa mga 5-star hotel or sa lahat ng mga hotels mga kababayan dito sa ating bansa. Kabilang na dyan yung mga 5-star at 6 stars hotel no doon po sila nag-quarantine kaya talagang
naka ano talaga yung mga OFWs mga kawan, yung tulong ng gobyerno, no? Yung kanilang pag-uwi dito kasi sa mga 5-star hotel yung iba, at yung iba doon sa mga hotel naman kung saan lang may bakante ay doon po sila talaga pinag-stay, no, para sa kailang mga quarantine, at yung pag-uwi nila doon sa kailang mga probinsya talaga mga kabayan ay full force, no, or talagang buo ang tulong ng Duterte administration para sa mga overseas Filipino workers mga kabayan, no? At para po sa aking opinion dito, hindi naman po natin mapagkaila, no, or hindi natin ma-deny talaga na marami rin pong nagawa talaga ang Duterte administration sa mga OFWs nating mga kababayan, no? Kaya hindi po nakakagulat na noong nakarang eleksyon ng 2025 ay talagang maraming boto ang nakuha ng Duterte Youth Party List, no? Yung mga maka-Duterte na mga party list at yung mga iba pa, no, na mga politiko ay malaki ang tulong, no, dito, or malaki ang boto na kuha nila dito sa mga OFWs dahil dito sa mga ginawa nga po ng Duterte admin, at yun yung isang bagay na hindi po nila kayang pasinungalingan mga kababayan, no? At lalo na siguro sa 2028 kung si VP Sara mismo ang tatakbo na bilang Pangulo, no, sa 2028 mga kabayan, at malamang talaga ay marami po siyang botong makukuha mula dito sa mga OFWs, no, through absentee voting, no, mga kababayan. Kaya talagang mahal na mahal ng mga OFWs si dating Pangulong Duterte, at maging dito kay Vice President Sara Duterte mga kabayan. Makikita naman natin or nakikita naman natin ng mga panahon na bumisita si VP Sara sa Qatar, sa ibang bansa, no, mga kababayan, sa Malaysia, saan pa ba nagpunta si VP Sara, sa Korea, at sa Middle East. Ayan, makikita naman natin kung talagang walang suporta or may suporta ang mga OFWs, kasi dinudumog talaga nila itong si VP Sara Duterte mga kabayan. So ano po masabi nyo dito sa mga ligasiya na iniwan ni dating Pangulong Duterte? Ayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.